Sa pagdating ni Ruby, nagkaroon siya ng pagkakataong maiwasan si Jen. Ruby is a nice girl at dahil naging magkaibigan sila nito, kinausap niya ito at nagpanggap na girlfriend niya na hindi naman tinutulan nito. From that time, everything is perfect. Dahil kahit paano hindi na siya nasasaktan being with his friend Ruby. Nang madisgrasya si Aki at sumama dito si Jen, ay lihim siya nagluksa. Dahil ni hindi ito nagpaalam sa kanya, niho, niha, wala. Lihim siya naghintay sa pagbabalik nito, ngunit dumaan ng 1 taon, 2 at naging 3. Hindi ito dumating. Doon na siya nagdesisyong kakalimutan na ito ng lubusan at hindi na niya hayaang saktan siya nito. Ipinokus niya ang sarili sa pag-aaral hanggang sa hingin ng tita Janet niya ang tulong niya at hindi niya yon ipinagdamot. Sa presensya ng mag-inang Shanner at Aki ay nabuhos sa mga ito lahat ng atensyon niya at pagmamahal. Tuluyang nabura at nawala sa sistema niya si Jen. Nang bumalik ito sa Pilipinas kasama ang kaibigan nila si Aki, natuwa siya dahil magaling na ang kaibigan at masaya na rin siya para sa mag-inang naging mahalaga sa buhay niya dahil sa wakas nabuo na ang pamilya ng mga ito. Bahagya niyang ipinilig ang ulo dahil sa mga alaalang hindi na niya nais pang alalahanin. Masaya na siya sa pagkakaroon ng anak. Bumaling siya sa katabing si Jen at hindi niya maiwasa mapakunot noo dahil nakangiti ito habang nakatingin sa kanilang hardin. Mula sa pagkakakunot noo ay bumalatay sa mukha niya ang galit nang maalalang dito nga pala sa lugar na ito, sinagot ni Jen si Patrick. Iniiwas niya ang paningin dito at iginala ang mga mata sa paligid. Lingit sa kaalaman niya, nakangiti ang asawa dahil may isang bagay itong naalala. Alaalang nakatatak na sa puso't isipan nito. Bago bumaba ay muli niya sinulyapan ang katabi at hindi nakaligtas sa mapanuri niyang mata ang pagsilay ng isang nakakalokong ngiti sa mga labi nito. Nakababa at nakapasok na ang asawa sa loob ng bahay, ngunit nanatiling nakatitig sa hardin si Jennifer. Hindi niya tuloy maiwasang ipikit ang mga mata at alalahanin ang mga naganap ng gabing yun bago niya nilisan ang tahanan ng mga Garcia 10 taon na ang nakalipas. Jen, hindi ka ba pupunta sa bahay ng mga Garcia? Ang tanong ni Mang Lando sa kanya. Family driver ito ng pamilya ni Jonathan. Bakit po? Ano po bang meron? May kasiyahan doon. Dumating kasi mga pinsan niya. Wala naman po nabanggit sa akin si Jonathan eh. Baka nakalimutan lang. O siya, mauna na ako. Sige po. Habang tinatahak ang daan pabalik sa kanilang bahay, ay nakasalubong niya sina Ruby at Patrick. Saan kayo pupunta? Kanyang tanong sa mga ito. Sa bahay nila Jonathan. Tumawag siya sa amin at may kasiyahan daw. Sagot ni Ruby. Si Ruby na ang buong akala ng tropa noon ay kasintahan ni Jonathan. Hindi ka pa pupunta? Tanong naman ni Patrick na nooy matamang nakatitig sa kanya. Hindi. Sige, mauna na ako. May pagmamadaling wika niya tsaka patakbong lumayo sa mga ito. Masama ang loob niya dahil hindi man lang siya inimbita ng binatilyo. Nang makarating sa kanilang bahay ay agad siyang pumasok sa kanyang kwarto at padapang nahiga sa kanyang kama. Nakakainis ka! Nakakainis ka! Himutok niya at pinagsusuntok ang unan tsaka ibinalibag sa kung saan. Nagkulong siya sa kanyang silid hanggang sa katukin siya ng kanyang ina. Iha, may tawag ka mula kay Mrs. Feather. Wika nito sa kanya. Pagkarinig sa sinabi ng ina, ay dali-dali niyang inayos ang sarili at binuksan ang pintuan. Tinakbo niya ang kanilang living room kung saan naroon ang telepono. Napapailing namang nakasunod sa kanya ang ina. Nang makita ang telepono, ay agad niya yung iniangat at inilapit sa kanyang tenga. Natagalan din siya sa pakikipag-usap sa ina ng kaibigang si Aki.
nakikiusap ang ginang na kung maaari, samahan niyang anak nitong papuntang Europe. Mahal niya ang kanyang kaibigan dahil dito niya naranasan ang magkaroon ng nakababatang kapatid, kaya hindi siya nagdalawang isip na pumayag sa hinihingi nitong pabor. Pagkababa niya ng telepono, kinausap niya ang ina, hingil sa napag-usapan nila ng ina ni Aki. Wala namang masama kung sasama ka, at mas maigi na rin na lumayo ka muna para hindi ka nalubusang masaktan. Sagot ng kanyang ina at tinitigan siya. Hindi ka ba magpapaalam sa kanya? Tanong pa nito na ang tinutukoy ay si Jonathan. Magpapaalam po. Sige po, aakit na po ako ulit. Tumango lamang ang kanyang ina kaya mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto at natulog. Pasado 8:00 ng gabi na magising siya, agad siya nagpalit ng damit at pumunta sa bahay ng mga Garcia. Naabutan niyang nagiinuman ang mga ito. Kilala niya ang ilan sa mga pinsan ni Jonathan dahil nakakalaro din niya ang mga ito bago lumuwas sa Maynila para doon mag-aral. Hi Jen! Halika! Tagay tayo! Narinig niyang wika ni Polostoy. Lumapit siya sa mga ito at tumabi kay Patrick na noon ay medyo tipsy na. Umakbay ito sa kanya at bumulong. Tignan mo reaksyon niya. Wala sa loob na tumingin siya sa gawin ni Jonathan at nakita niyang nakabusangot ito habang nakatingin sa kanila. Nakabusangot lang naman ang mukha niya. Pabulong na sagot niya dito. Senyalis yan. Senyalis na ano? Nagsaselos. Ibig sabihin, mahal niya ako? Well, kung uubra ang akto natin, lalabas ang totoo. Pabulong pa rin saan ni Patrick. Okay, game. Anya dito, tsaka ikinawit ang kamay sa batok ng katabing binatilyo. Naglambingan sila sa harapan ni Jonathan at kitang-kita niya kung paano sunod-sunod ang pagtungga nito sa inuming na sa harapan nila at matalim na mga titig ang ipinukol nito sa kanya. Aalis ako bukas. Wika niya kay Patrick na ikinabigla nito. What? You're kidding, right? Tanong nito na ikinalingon ng lahat, maging ni Jonathan. Hinila niya ito patayo at dinala sa medyo madilim na bahagi. Ikinuwento niya ang lahat na napag-usapan nila ng ina ni Aki, maging ang pagsama niya sa Europe. So, iiwanan mo na talaga siya? Alam na ba niya? Tuki nito kay Jonathan. Hindi pa. Wala din akong balak na ipalam niya sa kanya. Bakit? Sa atin na lang yun. Okay, sabi mo eh. Can you do me a favor? Ano naman yun? Ibinulong niya dito ang nais niya mangyari at katulad ng inaasahan niya, halos lumuwa ang mga mata nito sa pagkabigla. Shit! Are you out of your mind, Jen? Hindi madali ang binabalak mo. Alam ko, pero gusto kong gawin yun bago ako umalis at tuluyan lumayo sa kanya. Sa tingin mo ba hindi kanya kasusuklaman kapag malaman niyang gagawin mo? That's why I need your help. Sa paanong paraan? Muli idinaan niya sa pabulong na paraan ng pagkakasabi. Oh God, nababaliw ka na. Ayoko. Please, I beg you. Nangihinang napasandig sa may padet ang binatilyo. Fine. Napipilitang sagot nito na ikinatuwa ng dalagita. Thank you. Dahil sa katuwaan ay niyakap niya ito at lingit sa kaalaman nila, may isang pares sa mga matang nakatingin sa kanila at nagnininga sa panibugho. Ilang sandali pa itong nanatili sa pagkakatitig sa kanila bago nagpasyang bumalik sa mga kasama at uminom ng uminom. Nang kumalas sa pagkakayakap kay Patrick, agad nilang inutusan ang driver na si Mang Lando para sa binabalak ni Jen. Nang makaalis ang matanda, ay muli silang bumalik sa kanilang upuan at nakitagay sa mga nagiinuman. Lasing na si Jonathan sa pagkakataong yon at medyo nagiging madaldal na rin.
Di ba? Kapag nangako ka, dapat tuparin mo. Bakit may mga taong sinungaling? Wika nito na nakatingin sa mga kaharap, partikular kay Jen. Tama, kaya dapat wag nang mangako kung sisirain lang naman. Segunda ng isang pinsan nito. Ang sakit, insan. Yung inaasahan mong mga pangako ay biglang naglaho. Patuloy nito at nag-umpisa ng maging garalgal ang boses. Masakit dahil umasa ka eh. Umasa ka sa mga pangako walang katuturan. Pagkawika nun ay nilagok nito ang alak na nasa baso tsaka ibinato. Ayaw ko na umasa pa. At hindi ko na siya mamahalin pa. Patuloy pa nito tsaka tumungga ulit at binanatan ang pulutan. Anong problema niya? Nag-away na naman ba kayo? Sinaktan mo? Pabulong at pagkakasunod na tanong ni Patrick sa kanya. Aba, mali ko dyan. Ako ang sinaktan at nasaktan niya. Madiin niyang tugon dito. Napailing na lamang si Patrick sa naging sagot ni Jen. Lumipas pa ang ilang sandali. Isa-isa nang nagpaalam ang mga kasama nila na matutulog na. Maging si Ruby ay nauna na nang umuwi. Silang tatlo na lang ang naiwan. Nanatili silang tahimik hanggang sa dumating ang inutusan driver ni Patrick. Epektibo po ba ito? Paninigurado ni Patrick sa kausap. Lumayo siya sa dalawa habang kausap ang driver. Oo, matinding epekto niyan. Tatalab yan 30 minutos matapos siyang inumin. Wala po bang side effect ito? Wala. Sana magtagumpay ang batang niya sa plano niya kay Jonathan. Tangi na sambit na matanda. Sana nga po. Sige po. At nang maumpisahan na ang rambulan. Nakangising saad ng binatilyo tsaka bumalik sa dalawang kaibigan na ngayon ay kanya-kanya ng tagay. Nasundan na lamang ito ng tingin na matanda. Ay, pag-ibig nga naman. Ahamakin na lahat. Maging ang magpatulog. Madama ka lang. Naiiling na usal nito sa sarili. Ang gamot na binigay ng driver ay inihalo nila sa inuming na sa harapan ni Jonathan. Wala itong kaalam-alam kaya naman tila uhaw na uhaw nito nilagok ang alak na iniabot ni Patrick. Lumipas ang ilang segundo, tumayo ito at pasuray-suray na naglakad. Inalalayan nila ito paakyat sa kwarto nito. Nang maihiga ito, ay nagpaalam na rin si Patrick. Ingat ka. Masakit yan kapag first time. Paalala nito pero nakangisi. Baliw, umalis ka na. Ako na bahala dito. Okay, call me bago ka umalis bukas ha. Oo, sige na. Salamat sa pabor na ito. No problem. Maniningil ako balang araw. Ulol. Bye! Matapos yon ay isinara na nito ang pinto. Umupo siya sa kama at pinagmasdan ang binatilyo na ngayon ay tulog na. Pinagsawa niya ang mga mata sa pagtitig sa maamo nitong mukha. Hinaplos niya ang mukha nito at pinaraanan ng hintuturo ang noo, tungki ng ilong at tumigil yon sa mga labi nito. I'm sorry kung hindi mo malalaman ang pag-alis ko. I'm sorry kung gagawin ko ito. Pero ito lang ang paraan para umalis man ako. May magandang alaala akong babaunin at hindi ko ito makakalimutan. Kasabay ng mga salitang yon ay unti-unti niyang tinawid ang pagitan ng kanilang mga lapi. Banayad ang ginawa niyang paghalik dito. It was her first kiss and she's glad dahil kay Jonathan niya yung ginawa. Muli niyang tinitigan ito tsaka nahiga sa katabi nito. Lumipas pa ang isang oras tsaka niya ginawa ang plano. Hinalikan niya itong muli sa labi pababa sa bandang leeg. Habang abala ang kanyang kamay sa paghubad sa suot itong damit, nanginginig man dahil sa takot ay ininda niya yon at itinuloy ang dapat na mangyari. Di naman ng mga palad niya ang matipuno nitong dibdib at bumaba pa hanggang sa may pusod nito. Pinadaanan ng dila niya ang dibdib nito dahilan para mapaungol ito.
Muli niya sinakop ang labi nito na bahagya ng nakabuka. Ginalugad niya ang loob nun habang abala pa rin ang mga kamay sa paghaplos sa katawan nito. Bawat haplos at dantay ng kamay at dila niya sa lahat nito ay napapaungol ang binatilyo. Tama nga ang sinabi ng kaibigan at matanda. Gising ang katawan nito, ngunit tulog ang diwa. Kusa itong tumutugon at nagre-react sa katawan nito sa ginagawa niya, ngunit nanatiling nakapikit ang mga mata. Marahil epekto ng alak kaya nagiinit ang pakiramdam ng binatilyo. Samantalang epekto naman ng gamot kaya tulog ito. 2 oras pa ang lumipas, pakiramdam ng dalagita ay nasa alapaap siya. Oo, masakit sa unang karanasan, pero masaya dahil lahat ng first time niya ay kay Jonathan niya naibigay. Walang pagsisising tumayo siya at nagbihis. Ginupit niya din ang bahagi ng bedsheet na may bahi ng dugo tsaka inilagay sa basurahan. Binihisan niya ulit ang binatilyo bago tuluyang lumabas sa naturang silid. Tiwala din siya na walang maalala si Jonathan sa nangyari sa kanila dahil sa gamot. Kinabukasan nga ay lumuwas na siya sa Maynila para puntahan at samahan si Aki sa pagpapagamot nito sa Europe. Mami, tara na! Tapos na ibaba ni Daddy ang mga gamit! Tinig ng anak na nagpabalik sa naglalakbay na diwa ni Jennifer. Lumingon siya dito at tama ito. Silang dalawa na lamang ang nasa sasakyan. Mabilis siyang umalis ang sasakyan at hinawakan sa kamay ang anak. Saktong pagpasok na sila ng bahay nang mamataan sila ni Mang Lando. Maligayang pagbabalik, iha. Wika nito, tsaka bumaling ang paningin sa batang si Jen Lee. Siya ba ang naging bunga ng bisyok lang Mabilis sa pinigilan ni Jen ang matanda dahil sa takot na marinig ito ng asawa. Ngunit huli na dahil pagbaling niya sa likuran nito, naroon ang kanyang asawa at nakakunot noong nakatitig sa kanya. Ano pong bisyok lang Ang nakakunot noong paring tanong ni Jonathan sa matanda. Yung kwan nyo, iho. Ano nga ba ulit yun, iha? Nagpapasaklolong tumingin na ito sa gawin ni Jen. Nako Jonathan, huwag mo nang pansinin si Mang Lando. Tinig ni Jen, tsaka bumaling sa kanya. Namiss niya lang yata yung tagayan natin dito dati. Di ba po? Balik tanong nito sa matanda. Oo iho. Ganoon nga yun. Tugon nito na medyo nangangatal sa pagsasalita. Ba't po kayo nangangatal? Tsaka bakit di ka makatingin sa akin? Ano ka bang bata ka? Wag mo nga akong pansinin. Anas nito na nakatingin sa ibang direksyon. Mang Lando, di ba po may kasabihan tayo na ang isang tao kapag nagsisinungaling ay hindi kaya makipagtitigas sa taong kaharap niya? At senyalis po yan pag-iwas nyo na may itinatago kayo. Tama na nga yan. Sabat ni Jen. Pumasok na tayo sa loob. Baka naghihintay na sina mama sa atin. Correction, mama ko lang. Okay? Aburidong saan niya. Napataas naman ang isang kilay ni Jen dahil sa narinig. Whatever. Pinatirik pa nito ang mga mata sabay hawak sa kamay ng anak at naglakad papasok ng bahay. Naiiling namang sumunod siya sa mag-ina niya. Ay, salamat. Akala ko mabubuko na kami. Ang naisatinig na matanda kaya napalingon dito si Jonathan. Ano po sinabi nyo? May sinabi ba ako? Ano pong mabubuko? Wala iho. Ang sabi ko, aalis na ako. Matapos yun ay naglakad na ito patungo sa quarters ito. Mahapak ka talagang bibig ka! Bulong nito na hindi nakaligtas sa matala sa pandinig ni Jonathan. May tinatago yatang dalawang yun. Kung ano man yun, kailangan kong malaman. Usal niya sa sarili, tsaka patakpong pumasok sa loob ng bahay. Naabutan niyang nasa dining room ang kanyang mga magulang
kasama ang kanya mag-ina. Naupo siya sa tabi ng kanyang anak. So, kamusta naman ang buhay na may asawa, iho? Pagbubukas paksa ng kanyang ama, tumingin muna siya kay Jen tsaka sumagot. Maayos naman po. Ikaw, Hiha, maganda ba ang trato sa'yo ng anak namin? Hindi ba kayo nag-aaway? Paling ng kanyang ama sa asawa. Nakita niya natigilan ito, tsaka pasimple sinulyapan siya. Umiwas siya ng tingin at inabala ang sarili sa pagkain. Okay naman po, Papa. Narinig yan tugon nito, kaya napaismid siya. Dad, bakit po ganyan na mukha niyo? Puna ng kanyang anak, kaya naman lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Bakit apo? Ano ba itsura na mukha ng daddy mo? Tanong naman ng kanyang ina kay Chanli. Ganito po, Lola. Tugon ng bata tsaka ginaya ang ginawa niyang pag-ismit kani-kanina lang. Nagtawanan ng mag-asawang Garcia, samantalang pasimple namang inabot at inapakan ng kanyang asawa ang paa niya sa ilalim ng lamesa. Aray! Hiyaw niya at matalim na tinignan ng asawa. Pinandilatan lamang siya nito, tsaka itinuon ang atensyon sa pagkain. Nako, kayong dalawa, iwasan niyo nga ang mag-asara sa harap ng apo namin. Hindi maganda ang ganyan. Wika ng kanyang mama na may halong sermon. Oo nga naman mga anak. Gatong naman ng kanyang ama. Tumango na lamang ang dalawa bilang sagot sa mga ito at tahimik na itinuloy ang pagkain. Matapos makakain ay nagpahangin siya sa likurang bahagi ng kanilang malaking bahay. Naupo siya sa duyan na naroon at nagmumuni-muni. Hindi nagtagal ay namataan niya ang asawang si Jen sa may hardin at kausap si Mang Lando. Out of the blue ay pasimple siyang tumalilis at dumaan sa kabilang bahagi ng kanilang bahay palapit sa mga ito. Chismoso na ako, chismoso. Ngunit nahihiwagaan siya sa mga ito, kaya tahimik siyang nakinig sa usapan ng dalawa. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagbunga na maganda ang kabangasang ginawa mo noon, Iha. Ang natatawang saad na matanda. Ako nga rin po, Mang Lando. Ni sa panaginip, hindi ko pinangarap na maging ina sa murang edad. Pero nang magbuntis ako, ang sarap pala sa pakiramdam. Tugon ni Jen dito tsaka tumingala sa kalangitan. Ang tindi pala ng epekto nung bisyok lang ah. Nako, sinabi niyo pa po. Natatawang saad ni Jen. Banatan ba naman yung pulutan na lang ka tapos yung syoktong na dala-dala ni Polostoy di ayun, nagkahasa siya na wala sa oras. Tumawa din ang matanda. Samahan pa ng beer at gamot. Abay, paktay talaga. Nagtawanan pa ang dalawa. Samantalang nagtatagis naman ang mga bagang ni Jonathan sa mga narinig. Ngayon alam na niya kung bakit wala siyang maalala sa nangyari sa pagitan nila ni Jen ng gabing iyon. Na magising siya noong umaga na iyon, ang tanging naalala niya ay nag-inuman sila ng kanyang mga pinsan kasama sina Patrick, Jen at Ruby. Nakakuyom ang kanyang mga kamao habang nakatitig sa kanyang asawa. Humanda ka sa akin. Bulong niya, siya ka nagmamadaling pumasok sa kabahayan. Sumapit ang gabi at kakatapos lang nilang maghapunan na magpasyang magpahinga ni Jen. Akbang tatahakin na niya ang guest room na magsalita ang kanyang biyenan na babae. Saan ka pupunta, Iha? Sa guest room po, magpapahinga. Doon ka na magpahinga sa kwarto ng asawa mo. Wika nito na pareho nilang ikinagulat ni Jonathan. Ma! Nagtatanong ang mga matang tumingin si Jonathan sa kanyang ina. Abay, wag niyo sabihin na hiwalay ang tulugan niyo. Sige na, Iha, pinalipat ko na ang mga gamit mo sa katulong kanina sa kwarto ng asawa mo. Si Jenny, kami nang bahala sa apo ko. Maagap nitong tugon. Sige po. Mabigat ang mga paang tinahak ni Jen ang kwarto ng asawa. Na makapasok sa kwarto, ay agad siyang naligo at doon na rin siya nagbihis sa loob ng banyo.
Gusto sana niyang ayusin ang mga gamit niya sa cabinet, ngunit inaantok na siya, kaya napagpasyahan niyang bukas na lang yung ayusin. Nahiga siya sa kama at agad na nakatulog. Malalim na ang gabi na magpasyang pumasok sa kwarto si Jonathan. Naglagi siya sa minibar ng kanilang bahay at medyo madami rin ang nainom niya. Patulak niyang binuksan ang pintuan at bumungad sa kanya ang mahimbing na natutulog na si Jen. Umupo siya sa kabilang bahagi ng kama at tinitigan ito. Tanging lampshade ang nagsisilbing liwanag sa kabuuan na silid, ngunit hindi naging hadlang yon para hindi niya makita ang kagandahang nakahain sa kanyang kama. Samantalang naalipungatan naman si Jen dahil sa pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Bigla siya nagpabalikwas ng bangon na mabungara ng asawa na matamang nakatitig sa kanya. Tansya niya ay nakainom ito dahil sa amoy nito at namumungay na mga mata. Maya-maya ay pinukol siya nito ng matatalim na titig kaya nakaramdam siya ng takot sa nakikitang itsura ng asawa. Para itong isang asong ulol na handa siyang dakmain anumang oras. Dahil doon ay mabilis siyang tumayo at sumiksik sa isang sulok. Nagulat naman si Jonathan sa ginawa ng asawa, kaya ang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang muka. Nakangisi at dahan-dahan siyang humakbang palapit sa kinaroroonan nito. Tulog pala ako at lasing na mabuo si Jenly, kaya wala akong matandaan. Panimula niya na makorner ang asawa sa gilid ng cabinet. Bakit hindi natin gawin habang gising ako? Hamon niya dito at sinimulang haplusin ang balikat nito. Tumigil ka nga, saway ni Jen sa kanya, ngunit ininday ngayon. Mula sa balikat ay humantong ang kanyang kamay sa braso nito at ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. Bakit? Natatakot ka ba? Ako? Matatakot? Never. Matapang nitong sagot. Talaga lang ha? Okay, simulan na natin. Wika niya at takmang huhubarin na niya ang damit nang pigilan siya nito. Uwag. Naaaliw na pinagmasdan niya ito. Ang lakas sa loob mong gawin yun noon. Tapos ngayon natatakot ka? Hindi ako takot. Dahil sa narinig ay mas lalo siyang lumapit dito at itinukod ang isang kamay sa gilid nito. Samantalang ang isa naman ay ginamit niya para haplusin ang mukha nito. Sigurado ka? Tanong pa niya at unti-unting inilapit ang mukha sa mukha nito. Napapikit ito sa kanyang ginawa kaya umiral ang kapilyuhan niya. Dinilaan niya ang punong tenga nito at pabirong kinagat. Open your eyes. Mahina niyang bulong sa asawa. Dahan-dahang iminulat ni Jen ang mga mata para lang magulat sa nakita. Ang kanyang asawa, matamang nakatitig sa kanya, ay tila inaakit siya sa pamamagitan ng ngiti nito. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Sita niya dito. Wala pa akong ginagawa. Napapikit ka na. Paano pa kaya kapag... Pabiting saan nito tsaka tinanggal ang sinturon at akmang huhubarin na nito ang suot na pantalon ng... Pwede ba? Huwag mo nang ipakita ang katawan mo sa akin. Nakita ko na, nahawakan at nahipo ko na yan, no? At alam kong sa akin lang yan. Wow! Paano mo naman nasabing sa'yo lang to? Ikaw na rin ang nagsabi. Virgin ka ba, di ba? Kaya malamang sa malamang, matapos ko yung pagsawa ng isang gabi, wala pang ibang nakakakita niyan. So, inaari mong katawan ko? Bakit? Masama ba? Baka nakakalimutan mong asawa na kita? Nakangising tugon ni Jen. Hindi porket nasayaran na ng dila mo at natikman mo na, sa'yo na. Tanggapin mo na lang na may free taste lang talaga. Ganti naman niya sa asawa. Free taste? Hindi na masama. Alam mo bang nag-enjoy ako sa libreng tikim na yon? Talaga lang ha? Pero alam kong mas mag-enjoy ka sa gagawin ko. Pagkawi ka noon ay walang babalang sinakop niya ang nakaawang na mga labi ng asawa. Nagulat man ay mabilis namang nakabawi si Jen at tinugon ang halik ng asawa.
Naramdaman ni Jonathan ang pagtugon ng asawa, kaya naman mas lumalim pa ang halikan nila. Ang mga kamay niya ay tila may sariling isip na kusa naglakbay sa katawan nito. Hinapit niya ito lalo at sinimulang buksan ang botones ng suot nitong pajamas habang magkalapat pa rin ang kanilang mga labi. Nadadarang na siya sa ginagawa ng asawa, ngunit natigilan siya nang maramdaman ang naguhuminding nitong pagkalalaki na tumatama sa ibabang bahagi ng katawan niya. Hindi siya handa doon, kaya naman mabilis siyang itinulak ang asawa at tumakbo papasok ng banyo. Dahil hindi na paghandaan ang ginawa ng asawa, ay nawalan si Jonathan ng balanse at tuluyang nabuwal sa sahig. Na makabawi ay nakangising tumayo siya sa tapat ng pintuan kung saan pumasok ang asawa. Duwag! Malakas niyang sigaw dito. Hindi ako duwag! Ganting sigaw nito. Get ready for my sweet revenge, baby. Malanding wika niya dito na sinundan pa ng nakakalokong tawa. Matulog ka na! Dahil sa narinig ay tuluyan na siyang napahalakhak na malakas. Nagising si Jonathan dahil sa pagtama ng liwanag sa kanyang muka. Inis siyang bumangon at umupo sa kama at saka hinanap ang asawa. Nakita niya itong nakatayo sa may tapat ng bintana at nakadungaw sa maglolang abala sa paglalaro sa may hardin. Dahil nakatagilid ay malayo niya itong nabagmasdan. Inaamin niyang maganda ito. Makinis ang balat kahit hindi kaputian, katamtamang tango sa ilong at bilugang mga mata. Naglakbay ang mga mata niya sa katawan nito. Sa simple nitong suot na short at oversized na t-shirt, hindi maipagkakailang maganda ang hubog noon. Bumalik ang tingin niya sa mukha nito at tumigil yon sa mga labi nitong nakapaskil ang isang ngiti habang nakatanaw pa rin sa kanilang anak. Naisip niya kung hindi siya nito ni-reject. At sinaktal noon, marahil masaya at nagmamahalan pa rin sila hanggang ngayon at magkasamang tinupad ang mga pangarap. Wala din sana sa pilitang kasal na nagganap sa pagitan nila ngayon. Ngunit nangyari na ang nangyari. Hindi na maibabalik pa ang nakaraan. Nakaraan kung saan una siyang nabigo at nasaktan. Kinasusuklaman niya ang salitang arranged marriage. Simula nang masadlak sa hindi maganda sitwasyon ang kanyang kapatid na lalaki. Napikot ito at napilitang pakasalan ang babae. Kahit labag sa kalooban nito dahil sa pananakot na sasaktan ng mga ito ang pamilya ng babaeng totoong kasintahan nito. Naging miserable ang buhay ng kanyang nakakatandang kapatid dahil doon. Nabubuhay na puno ng kalungkutan at pagtitiis sa piling ng babaeng sa pilitang ipinakasal dito. Kung pera lang ang pag-uusapan, magagawan sana ng paraan. Ngunit mas makapangyarihan ng pamilya ng babaeng nakapikot dito. Tanda pa niya ang huli nilang pag-uusap. Kamusta ka na? Tanong niya dito na minsan dumalaw ito sa bahay ng kanilang mga magulang. Heto, para na rin akong patay na buhay. Walang kalayaan. Palagi nakabuntot ang asawa ko saan man ako magpunta. I miss her so much. Tukoy nito sa kasintahan na naiwan sa Maynila. Alam na ba niya? Yes, at hindi ko siya masisisi kung isumpa niya ako dahil sa galit niya sa akin. I ruined her life, our dreams, lahat nawala sa akin. Ang pinapangarap kong magandang buhay kasama siya, ang ibigay ang kasal na minimithi niya, lahat yun naglaho dahil sa kagagawan ng asawa ko. Kaya ikaw, patuloy nito na tinigdan pa siya at masuyong tinapik sa balikat. Mag-iingat ka. Wag na wag mo nga hayaan ang sarili mo na masadlak sa ganitong sitwasyon. Ayaw ko sapitin mo sinapit ko. Never get married to the person na hindi mo mahal. Mas masaya pa rin at tiyak ang kaligayahang matatamasa mo kapag nagpakasal ka sa taong mahal ka at mahal mo. Hindi talaga, kuya. Alam mo naman may pangarap kami ni Jen paglaki namin. Magpapakasal kami at magkakaroon ng mga anak. Buo ang loob na tugon niya dito. Marahang natawa ang kuya niya pagkarinig sa sinabi niya. Bata ka pa. Bata pa kayo. Marami pang pwede mangyari at magbago sa mga susunod na araw.
Pero bilang kuya mo, hinihiling ko na sana matupad niyo ang pangarap na yan. Marahil nga ay bata pa talaga sila noon dahil nagkatotoo ang sinabi ng kapatid niya. Third year high school sila noon nang pag-usapan ng kanika nila mga magulang ang tungkol sa kasunduan na ipapakasal sila pagdating ng tamang panahon. Natuwa sila noon dahil nga sa murang edad, nagkakaunawaan na ang kanilang mga puso. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, narinig na lamang niya mula sa bibig ni Jen habang kausap ang ina nito na hindi siya nito mahal at hindi raw ito magpapakasal sa taong hindi siya mahal at hindi nito mahal. Sobra siyang nasaktan. Akala niya mahal siya nito, pero hindi pala. That day, nangako siya na walang kasalang magaganap sa pagitan nila Jen. Naalala pa niya ang binitiwan niyang salita noon. Hindi rin ako magpapakasal sa babaeng hindi ko mahal. Isinumpa niyang hindi niyang sasapitin ang sitwasyong kinasasadlakan ng kapatid. Itinatak niya sa isipan na magpapakasal lang siya sa taong mahal siya at mahal niya. But everything is changed nang bumalik si Jen kasama ang kanilang anak. Wala siyang choice kundi ang pakasalan ito for the sake of their daughter. Matagal itong wala sa tabi niya, kaya ipinangako niyang babawi siya at susulitin ang mga panahong magkalayo sila. Nang maalala ang anak, ay mabilis siyang tumayo at pumasok ng banyo para maghilamos. Napalingon naman si Jen na makitang pumasok sa banyo ang asawa. Naglakad siya patungo sa kama at nahigang muli sabay dampot sa kanya cellphone. Abala siya sa pagbuntingting na cellphone kaya hindi niya namalayang nakalapit na sa kanya si Jonathan habang pinupunasan ng tuwalya ang muka. Bulaga! Tinig nito dahilan para mabitawan niya ang cellphone. Ay kabayong bakla! Sa gulat ay nasambit niya sabay bato dito ng unan. Tumawa ang asawa sabay naupo sa tabi niya. Ako? Kabayang bakla? Tanong nito habang papalapit ang mukha nito sa mukha niya. Anong ginagawa mo? Tanong niya na pilit iniiwas ang mukha dito. Hey, relax my dear wife. Wala pa akong ginagawa. Nanginginig ka na. Paano pa kaya kung... At bigla nitong inilagay ang isang kamay sa ibabaw ng dibdib niya. Ang liit naman, parang santol. Pangaasar nito, tsaka siya ipinahiga sa kama. Nagpumiglas siya, ngunit mabilis itong dumagan sa kanya. Rape! Rape! Sigaw niya, ngunit malakas sa tawa ang narinig niya mula sa asawa. Rape nga ba? Hawak pa lang, rape agad? Di ba pwedeng hipo pa lang? Kasabay nun ay pinaraanan ng kamay nito ang palibot ng kanyang dibdib. Kahit may suot na damit, ay ramdam na ramdam niya ang init na nagmumula sa palad nito. Hindi niya tuloy maiwasang mapapikit. Bakit ang liit? Yung iba nga, mukha ng papaya sa laki. Itong sayo, maliit. Di ka ba nagpa-breastfeeding kay Jenly? Tanong nito na ngayon ay bahagya ng pumipisil sa isa niyang dibdib. Dahil sa narinig, ay mabilis siya nagpadilat at nakita niya itong nakatunghay sa kanya. Malabang, nasobrahan niya sa himas kaya nalamog. Naging papaya. Naiinis sa tugon niya dito. Laitin ba naman ang dibdib niya? Nasaan ang hustisya? Ngumiti ito sa kanya. So, kailangan ko rin pang himasin yan para lumaki? Ay, ewan ko sa indamuhong ka. Anya sabay tulak dito. Tumayo siya, ngunit nasambilat siya nito sa braso kaya napahiga siya sa ibabaw nito. Not too fast, baby. Malanding bulong nito sa punong tenga niya kasabay nun ay nilaro ng dila nito ang gilid ng leeg niya. Hindi niya mapigilan mapasinghap sa ginawa ng asawa at napayakap siya dito. Bahagya namang natigilan si Jonathan sa pagyakap sa kanya ng asawa. Ngunit saglit lang yon dahil umiral ang kapilyuhan niya. Umiikot siya kaya si Jen na ang nasa ilalim niya. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kamay niya sa loob ng damit nito at kinubkob ang isang dibdib nito. Oo nga, at maliit ang dibdib ng asawa, ngunit sumakto lang yun sa palad niya.
Hindi na masama. Kanya na isatinig. Akala ko ba maliit? Ba't mong pinagtsatsagaan? Nakataas ang kilay na tanong ng asawa. Papalakihin ko. Walang kaabog-abog na sagot niya. Kasabay nun, gumapang ang isa niyang kamay sa ibabang bahagi ng katawan nito. Ngunit natigilan siya na may makapa sa bahaging yun. Napansin naman yun ni Jen kaya humagalpak ito ng tawa. Sorry, may red tide ako. Red tide? Ano yun? Kunod noon tanong niya. Monthly period. Natatawa pa rin tugon ng asawa. Dahil sa narinig ay nalukot ang mukha ni Jonathan ngunit bigla ring lumiwanag na may maisip.